Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live from the land of promise, the Philippines, Philippine Islands, Sulu and North Borneo, and the Southeast Asia. Happy Easter po sa lahat ng ating mga kapatid sa Christian. And to our Islamic brothers and sisters, continue our fasting. Matindi ang ating selebrasyon sa araw na ito ng Easter. Dahil alam natin na sa linggo ng pagkabuhay, maraming regalo ang kalangitan. Maraming pagsubok ang dumaan. Subalit, hindi natitinag ang isang katulad, Queen Maria Helen Abdurrahman Elizabeth III, aka Maria Makiling Helen Fatima Nazaria Abdurrahman. Lahat po yan dokumentado, selyado, at alam po ng ating mga ahensya, ng ating kapulisan, na lahat ito ay may kahinatnan. Marami ang nag-aantay ng mensahe. Ang mensahe ng linggo ng pagkabuhay ay isang makasaysayan na selebrasyon ng lahat ng mga Katoliko, lahat ng mga Christian, born again, lahat po na nasasangay ng Christianity. At salamat din sa mga ibang Islamic world wherein nag-celebrate sila even ng Lenten season. Sabay sa ating Ramadan. Nagulat ako, maraming nagpadala ng mga mensahe na mismo ang Via Cruce ay nag-observe ang Islamic nation. Na iyan ay patunay na isang mirakulo sa ngalan ng kalangitan. Kayo, nagtataka pa ba kayo? Sinabi ko noon sa inyo, ang totoong Christian ay totoong Islam. This is a world wherein the true faith coming from within and respect the oneness of God of Allah comes the forefront of the new generation, the golden era. Ito na yung panahon na pinakaantay ng ating mga engkantado, ng ating spiritual world, wherein the portal is opened for all of us to enjoy the blessing of our forefathers. Marami na tayong pinagdaanan. Marami ng luha ang dumanak. Alam natin, kayo mismo makapagpatunay kung ano ang problema na dinanas natin sa misyon na ito. Alam ko, ramdam niyo. Sa ngayon, marami na ang dumating na puwersa ng iba't ibang bansa. Bakit kaya? Ano sa palagay niyo? Kailangan pa bang baybayin? Kailangan niyo pa bang maintindihan? Dapat intindihin niyo talaga.
Kasi marami sa inyo nagsasabi na kontrolado ninyo. Hawak niyo mismo ang gobyerno. Huwag kayong mag-alala. Hawak ko ang presidente. Huwag kayong mag-alala. Kontrolado ko ang lahat. Iyan ang sinasabi ng mga taong ganid sa kapangyarihan, ganid sa kayamanan. Alam ko na magpahanggang ngayon, nagagalit kayo sa akin. Bakit? Nawalan kayo. Marami sa inyo kasi nag-aasam na habang buhay, uupo kayo sa kayamanan na yan ay hindi sa inyo. Kawawa kaming mga pobre, isang kahig, isang tuka. Pagdating sa sakuna, wala kaming kwenta sa inyo. Pagdating sa problema, pag walang pera, kawawa. Kaya sa araw na ito, sa Easter Sunday, at kalahati na ang fasting, ang pagsasama ng magkapatiran ng Mindanao, Kristiyano o Muslim, iisa ang hangarin. Tunay na kapayapaan, tunay na kaunlaran, at sama-samang tamasain ang grasya na iniwan sa atin ng ating matatanda. Ngayon, kayong mga claimants, hanggang kailan kayo lalaban? Marami ng dugo ang dumanak sa Mindanao. Marami na ang namatay nang dahil sa maling akala. Kanino nga bang kasalanan? Kasalanan ng mga liderato na umangkin sa kapangyarihan, umangkin sa kayamanan. Iyan ang dahilan na gumagamit sila ng lahat ng bagay na linlangin ang sambayanan. The world is in chaos because of the source of origin. Lahat ng kayamanan, lahat ng ating mga tinagong heritage account ay unti-unti na nagsilantaran. Maraming account holders na nagsasabi sila mismo, nagsilitawan, buhay ang Marcos, buhay ang Kirams. Oo, buhay kayo. Kaya kung ako sa inyo, lumabas kayo. Ipatunay ninyo na kayo nga iyan. Dahil sa panahon ko, sinikap ko ilantad ang katotohanan. Sabi nila, walang kwenta si Helen, walang magawa si Mamay, dahil sila ang totoo. Okay lang. Hindi ako nagpabaya sa misyon na ito. Hindi ako nagkulang sa inyo. Pumasok kayo sa misyon ko, pero iba ang agenda ninyo, iba ang gusto ninyo. Salamat nang dahil sa inyo, naging matatag ang pagkatao ko. Kailangan kong danasin ang pinakapabigat na krus
para lang maintindihan ninyo na hindi ako sumusuko kailanman. Maraming Holy Week ang dumaan. Nananatiling matatag kami ni Kuya Raja para sa inyo. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, kahit anong gawin ninyo, ang kayamanan na inilaan sa sambayan ng Pilipinas Islas, Suluan, North Borneo, the Royal Hashemite Sultanate of Sulu and Sabah, at sa buong Southeast Asia, at sa buong mundo, ay nasa kamay ng may hawak ng mother account. Lahat iyan inaayos. Ayaw ninyong maniwala sa akin? Nasa inyo. Ilantad nyo na lahat ang alas nyo. Dahil ako, may paraan. Ako lang nakikita ninyo. Pero marami kami. Marami kaming gumagalaw sa ngalan ng sovereignty. Ang ginawa kong programa, kung anong inassign ko sa inyo mga liderato, concentrate. Nandiyan kayo para tulungan maging maayos ang transition into absolute monarchy. Lahat iyan, binaybay ko. Dokumentado po iyan. Kahit anong gawin ninyong claim, nagwardyahan ko na po ang lahat na iyan. Kaya nga, kung hinaharangan nyo pa rin ako, lahat ng nilalapitan ko na tumulong sa akin, hinaharangan ninyo dahil kayo ang may-ari, dahil sa inyo ang pera. Ang hindi ninyo nalaman, paano kung na-devalue na iyan at nag-collapse na lahat ang kabangkuhan. Nagpapasalamat ako sa aking kapatid na tumayo para ilaban din ang sangkatauhan. Kayo ang pinaaral sa sistema ng banking system kung paano labanan ang katiwalian mula sa United Nations up to the World Court, up to the International Court of Justice, up to the International Criminal Court, Bank, International Settlement. Lahat ito kaugnayan sa mother account. Salamat. Alam ko na walang tulugan ang buong mundo na pinili para ayusin ang ating sistema. Marami sa inyo. Hanggang doon lang sa nakikita ninyo. Pero hindi ninyo inalintana na meron palang matinding puwersa ng kalangitan ang nakasubaybay sa mga pangyayari na hindi ninyo nakikita. Kaya nga, nung isang araw, humingi ako ng signos, senyales, kung paano ipakita ang kapangyarihan ng kalangitan. Humingi ako na ipaputok ang bulkan, kaya nag-alboruto si Taal. Bato-bato sa langit, hindi ako katulad ng iba na may hawak kunyari na sila ang nag-utos. Sila
ang may power. Sa akin, hinihiling ko dahil lahat iyan may mga hari na nakabantay. Hari ng kabundukan, hari ng kalupaan, hari ng kailaliman, ng kalawakan, lahat ito, the four corners of the world, the 7 continents of this entire global earth, meron pong mga hari at reyna iyan. Iyan ang hindi ninyo alam. Kung bakit si Queen ay binigyan ng kapangyarihan ng mga hari na iyan. The 72 kings of the day and the 80 kings of the night. Hindi lang yan. Mga lola, mga reyna, na yan ang nagbabantay ng kalikasan. Kilala nyo ang mga iyan. Subalit hindi ninyo ninanamnam ang mga kapangyarihan ng hindi nakikita. Ang nakikita nyo lamang yung physical, yung ginto o yung pera. Hindi nyo nakikita ang kahalagahan ng hari, ng apoy, ng hangin, ng lupa, at ng katubigan. Na siya ng silbi kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ibabaw. Nitong Holy Week, ninamnam niyo ba muli ang inyong buhay? Ang inyong pagiging tao? Kayo ba ay tao? Nagpakatao ba kayo? Dahil ang mga nilalang na hindi nakikita, ang hinihingi sa atin, magpakabanal tayo. At iyan ang dahilan na meron tayong fasting sa Islam. Meron tayong fasting din sa Christian. Para linisin ang ating katauhan, ang ating katawan, para maging malakas ang ating kaluluwa sa laban ng bawat pagsubok na dinadanas natin sa bawat araw. Kaya nga minsan, maswerte kayo dahil kayo nag-aantay lamang. Si Queen ano? Malaki ang responsibilidad. Nakabalikat ang mundo. Nakabalikat ang sangkatauhan. Kayong nag-aantay. Kaya niyo pa bang sumbatan si Queen? Kaya niyo pa bang sabihin na walang kwenta ang misyon na ito? Ayan patunay. Dumating na ang iba't ibang pwersa ng ibang countries. Dahil kailangan na nilang protektahan tayo. Kailangan na. Dahil sa kayamanan na punong-puno sa ating soberenya. Oil, gas, deuterium, mga gold na nakaimbak sa ating kalupaan. Na iyan ay noon pa dinala dito ng World War I, World War II, at ng lahat ng mga lolo dahil pinili ang isla ng Pilipinas. Kaya hindi kailangan paghiwa-hiwalayin ang Luzon, ang Visayas, Mindanao, Sulu,
Palawan, Sabah, Sarawak, Kalimantan, Bulungan. Iyan ang Luz Biminda na tinatawag ng ating mga lolo sa panahon na inihanda, itinakda para sa panahon ng ginintuang panahon. Ito ang tanglaw ng bukas. At ang bukas ay ngayon. Mahiwaga, kaya kailangan maging malapit kayo sa inyong pinakailalim na pagkatao, na yan mismo ang espiritu na kailangan natin linisin para sa bukas na matamasa natin ang grasya na walang hanggan. Mapalad kayo, mga Pilipino. Mapalad kayo na naging isang Pilipino. Dahil iyan ang inihanda ng Diyos Ama, ng Allah. Mapalad din ang Lupasug Empire, na kung saan siya ang mamumuno sa ngayon sa buong mundo. Hindi biro, makatotohanan, at iyan ay mangyayari. Sabi ko nga sa inyo, hindi niyo hawak ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi kailanman mahawakan ang divino gobyerno. At kailanman hindi kayo ang pinili. The chosen few have come out already, identified, and they are now working so hard to fix the entire global financial system. Sabi niyo, kasama niyo ang Diyos Ama. Nakita niyo ba kung anong klaseng pagkatao at klaseng buhay at ang paraan ng pamumuhay na nandiyan sa inyo? Ni minsan wala kayong narinig sa akin. Pero hinihiling ko sa inyo ang pagsisisi ay palaging nasa huli. Sana hindi pa huli para sa inyong lahat. Ito si Queen. Mula nung ako'y umarangkada dahil talagang napagalitan ako ng kalangitan dahil sa sobrang takas ko, dahil ayaw ko ng buhay na ganito. Nagpakalayo-layo dahil ayaw ko maging queen. Pumunta ng Dubai, pumunta ng Saudi Arabia, pumunta ng kahit saan para lang takasan na hindi kami magtagpo ng apo ng Pilipinas, ng Sulu, at ng Malaysia. Sa kasamaang palad, maraming umangkin ng katauhan. Kinuha pati ang identity, pati ang sa akin. Nagsisi na ba kayo? Dahil lahat iyan may kaparusahan. Lahat kayo paparusahan. Dahil may batas ang soberenya. Sana hindi pa talaga kayo mapaparusahan. Dahil lahat iyan inilista na. Hindi ako. Sila na binigyan ng pagkakataon linisin ang mundong ibabaw. Tulungan niyo ako. Nangangailangan ako. Yung mga taong nag-volunteer
Pero, kawawa. Bakit? Dahil ang alam nila, niloloko ko sila. Ang investment ko legal. Hindi ako magbigay ng ganyan kung hindi ko kaya ibalik. Yan ang pagkakaiba ko sa ibang mga reyna na nagkakalat sa buong Pilipinas. Sila nakita ninyo. Pansariling interes. Inuna ang kotse, ang bahay. Inuna na magkaroon sila ng pangalan sa sariling paraan ng pagkuha ng kapirahan na hindi sa kanila. Kung nakikinig man kayo, ang Maharlika ay tinapos ko. Walang Maharlikang lalabas. Pasensyahan tayo. Dahil inabuso ninyo, ginawa ninyong paraan para kayo makilala, para kayo ay maka-scam. Scamming is misrepresenting the truth. Panlilin lang. And yet, ako pa ang inyong inakusahan. So sa ngayon, anong nangyari sa inyo? Lahat ng bintang ninyo balik sa inyo. Hindi niyo kaya lagpasan ang katotohanan ito. Ayaw kong umiyak. Pero tumutulo ang luha ko dahil naaawa ako sa inyo. Naaawa ako na bandang huli. Hindi ko na kayo mabuksan pa ng pagkakataon. Dahil hindi na ako ang kausap niyo. Meron na aka-assign para sa sistema. Meron na tayong presidente na handang magpakasakit. Meron na tayong mga opisyales na nandiyadyaan na. Lahat ng ginawa ko, ang papo, huwag niyong angkinin dahil meron po yung kasulatan. That is peace and prosperity against poverty and oppression. Meron po yung mga kasunduan ginawa. Kaya yung mga ginawa ko, yung lahat ng Maharlika, renew your contract of agreement. Meron tayong mapilindo, kaya nga inassign ko yan, Dato Puga. Lahat ng SIC, may halaga po yan. Hindi iyan biro. Dahil nga noong araw, ang Pilipinas ay under sa lupasog. Kasi ang lupasog, nasyon na noon pa. Before the conqueror arrives. Pero hindi tayo na-conquer. Kailanman hindi sumuko ang mga lolo sa Mindanao, Luzon, sa Visayas. Ang lolo gumawa ng mga kasulatan, agrimento. At yan ang pinangahawakan ni Queen, ni King. Kaya kami nanalo. Kayo ba meron yan? May pinangahawakan kayo? Wala. Inilabas ko na yan, yun nandiyan. Kahit anong gawin ninyo. Kahit pumunta pa kayo sa World Court,
sa International Court of Justice o kahit saan pa man, magpaligis na lang kayo sa pison o sa train dahil naunahan ko kayo. This is what you call who is destined to be as blessed by the heavens, the earth, and the earth below is the winner, and the winner takes it all. I did it. And that is the miracle of today. And that is the blessing that I'd like to share with you in this Easter Sunday. Panalo tayo. Pinanalo ko kayo. Ang hingi ko na lang sa inyo, dahil sa sobrang harang ninyo, naipit ako sa bayarin ko. Meron na dapat akong mga share, di ba? Alam nyo rin yan. My lawyer, my financial team, alam nyo rin yan. Nasaan? Sana inisip nyo kung gaano kahirap ang dinaranas ni Queen para sagipin kayo lahat. Pero wag nyo sanang dagdagan ang hinanakit dahil masakit sa masakit na talaga iyan. Marami akong inaayos kahit bugbog sarado ang aking katawan. Maraming sakit, maraming hapdi. Hindi ako umuurong sa bawat pagsubok. Kaya nga sinabihan ko ang mga lola kanina sa Engkantado. Kailanman hindi ako susuko. Kailanman. Lagpasan natin bawat pagsubok. Ako'y awang-awa na sa inyo. Sino baga ang lumaban para ipahinto ang vaccination? Si Queen. Sino ba ang lumaban para ma-stop ang Sabah standoff? Si Queen at si King. Zamboanga standoff. Konspirasiyan ng 44 sapmen. Pagla standoff, Marawi siege. Nandiyan kami ni Kuya Raja. Yung iba, sa sobrang tingin lang sa pera, iniiwanan kami. Instead na nandiyan na, sila na ang nagpakilala at sila na ang hari. Sila na ang mga dato. Instead itulong sa akin, inuna nila ang sa kanila. Iyan ang naging problema. Kaya napagalitan ako ng lola. Masyado akong mabait. Yan ang iniyakan ko. Alam niyo ba, pag naparusahan kayo ng Engkantado, kaluluwa ang kinukulong, hindi katawan. Yan ang dapat ninyong maintindihan. Akala niyo madali maging queen? Mas matindi ang spiritual na parusa. At yan ay ranasin niyo. Dahil mangyayari na ang divino gobyerno. Ibinalik ko na kayo sa pamumuno ng Diyos Ama. Hindi na kay si Roy. Wala na lahat ng luho ninyo. Wala na lahat. Ang pagiging ganid nyo sa kapangyarihan kasi batas ng soberenya ang hahatol sa inyo. Ayaw nyo pa rin? Ang problema nyo, kahit dumiretso kayo, wala kayong budget. Wala kayong panggastos. Biro mo, December, dapat tapos na tayo. Hinarangan nyo pa rin ako. Saan ka ngayon? Na pinuntahan ko. Ang tanong, buhay pa ba kayo?
sa sobrang pagharang nyo sa akin. Dahil ang batas ng soberenya, hindi basta-basta. Kung gusto ninyong malinis at maging matuwid at makamtan ang tunay na pagbabago, umpisahan ninyo dito, sarili nyo. Pamilya, bago sa barangay, sa komunidad, bago sa municipal, sa regional, at sa national. Yan ang pagbabago na kailangan natin. Kaya, ito si Queen lumalaban hanggang kamatayan na makamtan ng lahat ang kaginhawaan, ang tunay na kaunlaran. Kaya nga naaawa ako sa mga sumusugod na kunti ang utak, ginagamit ang kapangyarihan sa mali, nagagamit ng mga totoong scammer. Bakit kailangan niyong gawin iyan? Gagamitin niyo ang logo ng Security and Exchange Commission para lang kilalanin kayo na kayo ay totoo? Na hindi niyo alam na yan po mismo ang maglalagay sa inyo sa kalabuso. Gagamitin niyo ang DILG na may basbas kayo. Pero panluloko naman ang ginagawa ninyo. Mali po yan. Ngayon, sa passage natin ng Peace, Defense, Economic Development, Healthcare and Learning Program, and Renewable Energy, and behind all of this, the backbone of this roadmap is the oil and gas deuterium of Liguasan Mars. Up to Agusan Mars, up to Surigao Straits, dahil yan ang pinaka-bulwark ng deuterium. Up to Borneo, up to the Strait sa Luzon, lahat po iyan na mapa na ng ating mga kinaukulan sa United Nations. Kailangan ko kayo ibalik nyo sa akin ang sa akin para magamit ko. Hindi ko na kailangan magpangalan. Kung may konsyensya kayo, alam nyo ang tinutukoy ko. Sana noon pa, marami na akong natulungan. Alam nyo ba, yung drive ko, yung desire ko to put up a hospital sa pinakaliblib na puok, eskwelahan, isa iyan sa aking misyon. Dahil ayaw ko na ang bata nagiging mangmang, lumaki ng walang pinag-aralan, uto-uto sa mga taong mapaglinlang at iyon mismo ang mga scammer, mga manluloko. Kaya nga, dito makikita ninyo. Itinatag ko ang ORPAPO, Union Royal Philippines Against Police Oppression. I-dissolve kayo. Bakit? Kayo ang promotor ng lahat ng katiwalian. Sa panahon ko, may karapatan ako. Dahil mula noon magpahanggang ngayon, kami ang nagpapasweldo sa inyo. Hindi kayo nahiya. Alam ng gobyerno yan. Alam ng presidente na nakaupo mula noon, 1946, the independence, kung sino ang may-ari ng kayamanan ng 617,500 metric tons of gold. Diamonds lahat iyan. Isuli nyo na ang dapat nyong isuli. Ngayon, lahat ng praise the Lord, lahat ng simbahan,
Napansin ninyo, Santo Papa? Alam ng Vatican na hindi ako umuurong sa katotohanan. Masakit man, pero kailangan ko magsalita. Sino ang nagkontrol sa Mindanao? Ulama Bishop Conference. Maging matatag tayo. Ni minsan hindi ko kayo kalabanin. Hindi ko kaya kayong kalabanin. Pero kung kinakailangan ko ng magsalita para sa kaligtasan ng lahat, magsalita na ako. Tantanan nyo na. Isuli nyo lang ang dapat ninyong isuli. Para lahat tayo makinabang. Kung hindi ninyo gawin iyan, marami pa kayong members, hierarchy, na kailangan magbayad. Iglesia ni Cristo, malaki ang backup ninyo. Pag-aari po yan ng royal family. Sinaktan niyo ako noong isang araw. Lahat kayong mga kapulisan, hindi niyo man lang tiningnan na ang inakusahan ninyo ay hindi ordinaryong tao. Magsisisi rin kayo. Yan ang tinatawag ko. The platform, the roadmap of peace. Gusto niyo ng kapayapaan, umpisahan ninyo sa sarili ninyo. Kaya ito, mag-celebrate tayo sa maganda. Kaya kailangan lang pagtibayin natin. Peace, lahat kayong mga liderato, lahat kayong royal family, lahat kayong itinilaga. Gawin ninyo ang nararapat to preserve peace and order in your own territory. Iyan ang dahilan, itinilaga kayo. Naiiyak ako dahil sobra na ang parusa ninyo sa mamamayan. Defense. Kailanman hindi mananalo ang tiwaling kapulisan. Kaya nga kailangan bigyan ng leksyon ang mga taong nag-abuse sa power. Ginamit ang uniforme para manlinlang ng tao. Military, sinabihan ko kayo. Your peace process is over. Wala na kayong gagalawan, kundi bumalik sa tunay na kapangyarihan. Economic. Kayo ang nagpahirap sa buong bayan dahil kinontrol ninyo lahat ang kayamanan. Para kayo ang mag-enjoy. Lahat kayo na mga nakinabang. Tama na, sobra na. Kami naman. Isulit nyo lang. Kung hindi nyo isulit, parusa abutin nyo. Mababawi ko pa yan. Huwag niyong subukan dahil mangyayari at mangyayari. Recovery ang ginagawa ko, hindi redemption. Dahil tayo na ngang may-ari, tayo pa ang niloloko. Ngayon, magsabi kayo sa akin, totoo ba yan? Ititanungin nyo yung inyong mga superiors. Bakit nyo ninanakaw ang pagkatao ko at pumunta doon sa mga bangko? Sige nga. Yan ang patunay. Na kung sino man umagaw at sino man nag-misrepresent sa akin, patikman ninyo ang hagipit ng hustisya, ng kapangyarihan ng Diyos Ama.
Grabe. Dapat noon pa, wala na sanang pobre, wala na sanang squatter, wala na sanang maraming naghihirap, nagugutom. 2009 may pera na ako. Hinarang lang ninyo. Kaya nga, sa akin na nga, ako pa ang nagmamakaawa. Iyon ang masakit. Kaya ngayon, napilitan akong mangutang para at least maipakita ko legal ang pamamaraan. Legal ako lumaban. Mula korte ng United Nations hanggang sa baba. Legal. Diyan ninyo makita. Tapos paratangan yung scammer, ay mahiya kayo sa balat nyo. Ngayon, peace, defense, economic. Binawi ko lahat ha. Ang akin at lahat ng economic program ko, sundin nyo. Investment program ko, bigyan nyo ng pagkakataon. Kung may pera kayo, din bigay nyo na, invest it. Kailangan ko eh. Dodoblihin ko pa. Or baka maging triple pa ya. Umalay mo. Pag lumabas iyan, yung 100 nyo, yun ang totoo na kaya ko magbigay. Lagpas pa doon sa sinasabi ni Tiburcio Villamor Marcos at kung sino dyan. Dahil ako merong pruweba. Isa pa. Sa healthcare and learning program. Healthcare. Kawawa ang pasyente sa mga public hospitals. Walang doktor. Walang mga facilities. At ang pinakamasakit, kung wala kang pera, hindi ka tatanggapin. Yan ang mga aayusin natin. Ngayon, ang doktor, the highest form of business. Hindi ka pwedeng maging doktor kung hindi ka milyonaryo. Hindi ka pwedeng maging doktor sa isang ospital kung hindi ka muna magbayad ng 1.5 or 2 million para ma-accommodate ka ng isang tertiary hospital. They became a business. That's why kawawa ang pasyente sa professional fee. Diyan pala kayo. Naaawa ako. I am a nurse. And I want a hospital that is free from people na kailangan, nangangailangan. Masakit. Ayaw ko lang umiyak. Ayaw ko lang umiyak. Pero pag wala kang pera, patay ka talaga. Mamamatay ka. Dahil kailangan deposit mo na bago kanila bigyan ng sagip na buhay. Paano kung wala kang pera? Learning. Bakit kaya hinawakan ang learning, ang school, ng mataas na official? Dahil nandyan ang pera. Pasensya kayo. Alam ko kasi ang trade ninyo. Lahat ito aayusin natin. Ginawa nyo kaming mangmang sa Mindanao para hindi kami makalaban. Ginawa ninyo alipin ang mga tao para hindi makaintindi sa tamang proseso at sa tamang pamumuhay. Learning program. Renewable energy. Lahat ito maaayos natin. Kaya nga yung mga electricity, lahat ito, pinaghandaan natin iyan. So sa ngayon, ano ang mangyari? Anong mangyari sa atin sa panahon natin? Iyan na yung pagtawid natin sa magandang buhay.
mamarapatin nyo na. Sumurrender na kayo. Dahil inutang nyo lang naman ang pera ng mga lolo. Kahit anong gawin ninyong tago, lumabas eh. Bakit hinahayaan nyo yung mga scammer? Yung totoong scammer? Yung mga nangungulekta? Bakit ako hindi nyo tulungan? Meron akong pruweba na kung hindi dahil kay Queen, meron ba kayong asahan? Meron ba kayong oil field na ipagtanggol? Dahil bayaran mismo militar, sumusuporta sa mga claimants na mga gobernador. Masakit, di ba? Naririnig niyo ako? Masakit sa masakit. Pero wala tayong magawa. Yan ang kalakalan ng mga kabal. Kailangan may alipinin sila, meron silang ginagamit para sila ang kilalanin, para sila ang may karapatan mabuhay, at tayo ang kanilang biktima lamang. It's over. There are things that you should understand, that this life is full of sacrifices. Pero kailangan natin, at this time, at least, ma-enjoy lang natin yung katawang lupa natin, na magiging equal tayo sa pamumuhay. Nahihirapan din ang mga engkantado. Nahihirapan din ang mga incan spirit. Nahihirapan lalo ang mga awliya natin sa pagbantay sa atin. The 7 elders. Lahat ito, alam niyo ba? Masakit. Ngayon, binabalansin natin. Ang nakikita lang kasi ng mga tao, yung physical na nakikita nila, hindi sila lumabas sa katauhan nila, ay, paano kaya mabuhay ng walang araw? Paano kayang mabuhay kung punong-puno na ng tubig at wala nang matirahan? Minsan, magmuni-muni din kayo. Ay totoo palang sinasabi ni Queen. Meron pala mga nilalang na hindi nakikita at sila din ay nahihirapan dahil sa kamunduhan ng mga tao, sinisira nila din ang mga tirahan nila. Ngayong araw, sa Easter Sunday, at least nakita ninyo kung gaano katibay ang year 2024. Nagsabay ang pag-ayuno ng Islam at ang ayuno ng Christian para sagipin ang ating mga kapatid na nalugmok na sa kahirapan, na nasabak sa giyera ng dahil sa mga taong ganid sa kapangyarihan. Ipinagdarasal ko kayo, kayong mga inagawan ng tirahan, pinapagiba diyan sa Cebu, sa Iloilo, pinapagiba mismo ng mga gobyerno, mga liderato, dahil gusto nila agawin ang inyong tirahan. Ibig sabihin, may batas pa rin tayo. Mag-antay kayo. Kaya nga, kayong mga nilalapitan ko, at kayo ay kinakausap ng mga kabal, mag-isip din kayo. Nahirapan na si Queen. Dahil ayaw pa rin nila ibigay yung sa akin. Ngayon, para maging malumanay, maganda ang flow ng release process ko. Yung enerhiya na galing sa inyo, yun ang tinatawag ko na ambag-ambag para maramdaman nyo na ang grasya ay para sa lahat. Huwag nyo nang pabayaan si Queen para at least makita ninyo na pareho tayo
may hangad sa buhay. Kaligtasan ng lahat, kaligtasan ng ating pamilya, kaligtasan ng ating soberenya at ng buong mundo. Maraming salamat po sa inyo at naway maintindihan ninyo na sa bawat pagsubok, merong kasagutan. At ang kasagutan ay palaging merong value. Linisin natin ang ating mga puso, kaisipan, para itong ating pamumuhay ay mapayapa at punong-puno ng grasya galing sa Kanya na nagbigay sa atin ng buhay. Kaya nga, salamat. Ang mensahe ng katotohanan ay namnamin ninyo. Tayo ay mahal ng Diyos, ng Allah. Mahal na mahal niya tayo kaya pinaglalaban niya tayo. Inibigyan tayo palagi ng pagkakataon magbalik loob sa Kanya. Siya pa rin ang masunod, hindi tayo. Maraming salamat. God bless everyone. Happy Easter and Happy Hari Raya soon sa ating mga Islamic brothers. Love one another, embrace one another, and here we go. We have a beautiful earth to take care with. Magkaisa na po at tama na. Lahat po kayong manluloko, magbalik loob na rin. Maraming salamat. God bless everyone. Bye.